Sa ilang eskwelahan, bawal ang mga fraternity at sorority pero sa kabila niyan, meron pa rin mga sumasali. Kaya mungkahin ng isang kongresista, gawin na lang daw legal sa mga eskwelahan ng mga frat para raw hindi na patago ang kanilang mga aktibidad. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, ilang mga kaanak ng mga biktima di umano ng hazing ang hanggang ngayon daw ay naghihintay pa rin para sa hustisya. Ayon naman sa principal author ng anti-hazing law ay matibay raw at walang loopholes ang batas na ito. Yun nga lang daw nasa kamay ng mga otoridad para matiyak na matibay itong batas at epektibo. 3 araw na nakoma bago tuluyang namatay si Mark James Enriquez matapos di umanong madamay sa initiations na isang fraternity taong 2004. Mga palo ng bote at tama ng bala sa ulo ang tinamo ni Mark. Presidente ng fraternity, inutusan niya yung neophytes niya na gulpihin yung bata nga si Mark James na wala namang ginagawa sa kanila, kumakain lang sa restaurant. At ngayong may panibago na namang hinihinalang biktima ng hazing. Sa akin lang, meron ng hustisya. Tsaka pati wag namang ganyan kabrutal ang mga ginagawa ng mga fraternity yan eh. Wala namang kahiratnan yan eh. Minsan pa, tila muling nababahiran ang konsepto ng kapatiran dahil sa di umano'y hindi makataong proseso ng pagpasok sa ilan sa mga ito. Ayon sa principal author ng anti-hazing law na si dating Senador Joey Lina, matibay na batas ang Republic Act 8049. Pinadali ng batas yung identification of the assailants or those involved in hazing. Anyone who is present during the hazing, kahit na hindi siya nagpaddle o hindi siya nambugbog, hindi siya nag-participate sa pananakit, ay ang kasama na siya. Kasunod ng pagkamatay ng estudyanteng si Julio Cesar Servando dahil umano sa hazing, iminumungkahi ng isang kongresista na i-recognize na o gawing legal sa mga academic institution ang mga kapatiran. Ayon kasi sa panukala, dahil sa pagban, lalo raw nagiging patago ang mga aktibidad ng mga ito. Will it be an assurance na hindi magaganap ang hazing? Well, hindi naman kasi yung hazing parang naging part yan ng culture ng mga fraternities. Sana mabigyan nga talaga ng venue yung mga fraternities and sororities na yung kapatiran nila ay makakatulong talaga doon sa school, sa community. Mas ganun dapat yung binibigay na venue. Ibang klase siyang experience ipagsali sa mga frats kasi may mga iba't iba rin silang activities na talagang nakakatulong din sa communities. Hindi may kakailang patago kung gawin ang initiation process ng ilan kung hindi man ng lahat ng kapatiran. Kaya ang tanong, paano ito mapipigilan? Anong pwedeng gawin, sir, ng authorities natin? Well, wala silang masyadong magagawa. Feel ko nasa tao na rin na parang dapat alam nila na kung ano yung rights nila, ang ganun. Nandun na yun sa mga leader ng fraternity mismo kasi alam naman nila kung ano yung tama at hindi at kung nararapat ba tong hazing na to. Jessica, sa panayam naman kay Vice President Jejomar Binay ay tinutulan niya ang mga mungkahi na i-abolish ang fraternities at sororities sa Pilipinas dahil labag daw ito sa konstitusyon. Pero kung mapapatunayan naman daw na ang isang fraternity ay lumabag sa anti-hazing law, ay pwede raw na i-disband ang organisasyon na ito, Jessica. Okay, ang hindi ko lang maintindihan dito sa argumentong ito, Cedric, kasi noong sa mga eskwelahan kung saan na recognized ang mga frat at mga sorority, meron na ring mga namatay sa hazing. Doon sa mga, katulad ng College of St. Benil, di ba? Sabi doon sa report kanina, bawal sumali sa mga frat o sorority doon. Pero may namatay din. So, recognized sila o hindi, may namamatay na bata sa hazing Tama yun, Jessica. Yun yung isa sa mga pinapoint out kanina, no? Mga nakausap natin ng mga estudyante, whether or not membro sila ng fraternity o sorority. Kasi meron nga mga universities na recognize na legalized, so to speak, itong mga fraternities. Pero the fact remains, may mga activities, may mga initiations, if you can call it that, na patago na ginagawa ang ilang mga fraternities, if not all. Ito yung bagay na talagang hindi mo basta-basta masusupervise. Kasi may mga sinasabi kanina, mga nakausap natin, may mga activities na declared sa universities na merong that would require supervision mula sa representatives ng isang particular university. But the thing is, paano yung mga activities nila na hindi i-declare sa universidad, Jessica? Okay, kung
if we stretch the argument, no? Kasi mahirap naman paniwalaan na walang konsensya yung mga nakakagawa ng ganito, na hindi sila edukado. Contrary, may konsensya sila, edukado sila, minsan sa mga magagandang universidad pa nangyayari ito eh. I think ang hindi nare-recognize dito sa usaping ito, kasi may mga nakausap na akong psychologist, kasi nga paulit-ulit na issue ito, maya may namamatay na bata, so every time ginagawa naman natin ng storya. Ang sinasabi sa akin ng mga psychologist na nakausap ko dati, meron kasi pagka nandun na daw kayo sa sitwasyon na hazing, no? Grupo yan parang kasi nga hindi mo na ma-establish kung sino ang nakakagawa ng pananampal na fatal o etc. Nawawala yung sense of guilt, yung personal sense of guilt. Kasi nga, grupo na yung nagsasagawa ng hazing. In that manner, hindi na rin nila masabi kung kailan dapat sila tumigil. Kaya pag tinanong mo rin kung sino sa kanila ang may sala o who should be punished, hindi ka rin masasagot, lahat sila nagtatago. Kasi mahirap din establish kung sinong guilty, kung sino yung nakagawa ng fatal blow na ikinamatay nung hinihazing. I think that should be part of the argument or the discussion ngayon tungkol sa hazing. Dapat kasi walang hazing, period. Kasi nga, dyan nagkakaproblema di ba? Oo, tama Jessica. Meron din tayong nakausap sa report naman natin kahapon na psychologist. Ang sinasabi niya kasi pag umangat na yung adrenaline, may tendency na hindi mo na makontrol. Kumbaga yung mga pagsuntok, yung pagpalo, yung pagsampal. And at the same time, yun namang neophyte, dahil mataas din yung adrenaline niya, dumadating naman sa punto na hindi na niya iniinda, hindi na niya nararamdaman kung ano man yung physical na ginagawa sa kanya. So ang tendency, kung sino yung nananakit sa kanya, tuloy-tuloy pa rin. In any case, Jessica, dun sa mga binanggit mo na ganyan na grupo-grupo na, I guess ang napaka-importante dyan is doon sa proseso, kung ano man yung proseso na ginagawa ng isang organization, someone has to be in control, someone has to be in command doon sa proceedings, na kumbaga kung ano man yung mga activities na ginagawa nila, merong isang tao na designated na magsasabi na hanggang dyan lang yung dapat nating gawin. At again, nasabi mo nga, hazing is not an option, Jessica. Yan din ang intindi ko, na tuwing may initiation right o hazing daw sa mga fraternity, dapat may isa na hindi sumasali para siya ang aawat. Kaso kung ganun pala ang nasusunod, bakit may mga namamatay pa rin? Diba? It beats the argument. Ibig sabihin, there is really something wrong that goes on in an initiation right na may hazing. Things go out of control at wala na. Diba? Kanya-kanya na, mob na lang, kanya-kanya ng palo, kanya-kanyang paddle, kanya-kanyang kung ano-anong kahayupan. In the end, hanggang namamatay na pala yung kanilang hinihaze, wala. Diba? Kaso kung ganito, diba, nangyari na ito ng paulit-ulit pero hindi pa rin natin alam kung kailan dapat tumigil. Tama Jessica, although we know for a fact din naman na mayroong mga organizations na talagang may naka-designate para sa ganyan. Pero gaya mga nabanggit mo, meron ding iba na talagang hindi na kontrolado. I guess itong mga situation na may mga namatay, di umano sa hazing, siguro yun yung proof na talagang may mga pagkakataon na hindi nakokontrol kung sino-sino yung mga, o kung ilan yung nananakit doon sa isang neophyte. Pero yung mga nakausap natin kanina, Jessica, ang sinasabi nila ultimately ay nasa organization, yung nasa kamay ng organization, yung blame or kumbaga yung assurance na hindi mangyayari ito. Kasi yun nga ang tanong natin kanina, meron tayong batas, meron tayong PNP na pwedeng magpatupad ng batas, pero kung ito ay nakatago, kung ito ay itinatago sa publiko, paano mo mahuhuli? Paano mo mape-prevent? Unless of course mahulaan mo kung kailan niya magaganap. Ang sabi ng mga nakausap natin kanina, estudyante, nasa organization yan. Huwag mo nang gawin para walang risk na may masaktan o may mamatay. Pero matagal na ngang may batas against hazing. So dapat wala na lang. Itigil na ng mga fraternity o sorority yung mga initiation right. Na kalimitan naman, alam naman natin yan na uuwi sa hazing. Wala na lang. Kasi kahit ba yung papahiyain ka lang o gagawin kang mukhang komedyante, ano pa rin yun sa ordinaryong language, that's abuse, that's verbal abuse, di ba? Why should that kind of a culture happen in sororities and fraternities? Tama Jessica, at saka i-remind na rin natin yung public, napakarami ng alternatives dyan sa pagpapasa sa pananakit o sa hazing, Jessica. Alam ko, marami magsasabi na cliche ito, pero community service, that is always effective. Para dun sa mga estudyante, pwede kang halimbawa, yung organization mo, pwede kang mag-assign ng isang activity na medyo mabigat para sa isang estudyante. At kung gusto mo na ma-test yung loyalty nila, di patagalin mo
mo yung activities. Halimbawa, 1 month mo ipagagawa doon sa mga neophytes mo, doon sa mga initiates mo, ano? And then doon mo matetest kung sa tagal ng proyektong yon, magsistick pa rin ba sila o magsistay pa rin sila doon sa organization na pinapasukan nila, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.